Wala nang halos mapagtataguan ang pamunuan ng Iran ngayon dahil napahina na ang kanilang air defense. Nakakuha na ng matinding kontrol ang United States sa airspace sa loob ng Operation Epic Fury. Paano natin nalaman? Lumilipad na ang B-52 Stratofortress sa loob mismo ng Iran. Hindi na lang sila nasa malayo, direkta na silang pumapasok at paulit-ulit na tumatama sa mga target na halos wala ng depensa. Sa ngayon, sunod-sunod ang pagsabog habang tinatamaan ng mga natitirang bunker at pasilidad ng militar. Malaking pagbabago ito sa paraan ng pag-atake ng US. Mula sa maingat at limitadong galaw, naging mas diretso at tuloy-tuloy na operasyon. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon kay Dan Kane, sobrang taas na ng tiwala ng US sa kontrol nila sa airspace kaya nagsimula na silang gumamit ng B-52 Stratofortress sa loob mismo ng Iran. Isang bagay na hindi nila ginagawa noong simula. Ang B-52 na ginagamit pa mula noong dekada 60 ay kayang magdala ng napakalalakas na bomba at magsagawa ng mas mabibigat na pag-atake kumpara sa ibang aircraft. Naging posible ito dahil sa unang 30 days ng operasyon, halos nawasak ang depensa ng Iran na sana ay pipigil sa ganitong pagpasok. Sa mga pag-ataking ito, ginagamit ang GBU-31 JDAM, mga bombang may bigat na 2,000 pounds na direktang ibinabagsak sa mahahalagang target tulad ng mga bunker at pasilidad sa Isfahan. Ayon sa BBC, may mga palatandaan na nito bago pa ito inanunsyo. Nakita na ang mga B-52 Stratofortress sa RAF Fairford na tila naghahanda para sa ganitong klase ng pag-atake. Ilang araw bago ang opisyal na pahayag, may mga aircraft nang umaalis doon na may dalang ganitong klase ng bomba. Sa madaling salita, ang paggamit ng B-52 sa loob mismo ng Iran ay malinaw na senyales na nagbago na ang sitwasyon. Mula sa maingat na pag-atake, papunta sa mas direkta at mas mabigat na pagpuwersa. Nagbago na rin ang paraan ng pag-atake ng United States. Ayon kay Dan Kane, gumagamit na sila ngayon ng tinatawag na dynamic targeting. Ibig sabihin habang nasa ere ang mga aircraft, binibigyan sila ng bagong target at minsan sila na mismo ang naghahanap at umaatake. Ipinapakita nito na hindi na lang basta may control ang US sa airspace ng Iran. Mas higit pa doon, halos wala nang pumipigil sa kanila. Ginamit na dati ang B-52 Stratofortress sa Iran, pero may malaking pinagkaiba ngayon. Dati, umaatake lang sila mula sa malayo gamit ang mga missile tulad ng AGM-158 JASSM-ER. Ibig sabihin may pag-iingat pa dahil may natitira pang depensa ang Iran. Pero ngayon iba na ang sitwasyon. Direkta nang lumilipad ang B-52 Stratofortress sa loob ng Iran at naglalabas ng mga bunker buster na bomba. Hindi na sila umaatake mula sa malayo, pinapasok na nila mismo ang loob ng bansa. Noon umaasa ang B-52 sa tulong ng mga stealth jet tulad ng F-22 Raptor at F-35 Lightning II para makahanap ng ligtas na daan. Papasok sila, aatake at aalis agad bago makaresponde ang Iran. Ngayon iba na ang sitwasyon. Ang mga B-52 ay lumilipad na direkta sa ibabaw ng mga target sa loob ng Iran. Ibig sabihin halos wala ng kakayahan ng Iran na pigilan sila. At isang lugar ang pinakatinatamaan ngayon, ang Isfahan. Kilala ang Isfahan dahil sa mga pasilidad sa ilalim ng lupa na may kinalaman sa nuclear program. Dati na itong target ng US, lalo na noong gumamit sila ng B-2 Spirit na may dalang malalakas na bomba para sirain ang mga pasilidad na ito sa Operation Midnight Hammer noong summer ng 2025. Ngayon mukhang bumabalik ang bigat ng pag-atake sa parehong lugar pero mas direkta, mas tuloy-tuloy at mas mahirap pigilan. May ilang pasilidad sa Isfahan na nanatiling buo, kaya pinaniniwalaang dito pa rin nakaimbak ang enriched uranium ng Iran. Isang material na pwedeng gamitin para sa nuclear weapon. Pero hindi lang ito tungkol sa nuclear facilities. Marami pang ibang military target sa Isfahan at yun na ngayon ang tinatamaan ng United States habang mas lumalalim ang kanilang pag-atake gamit ang B-52 Stratofortress. Makikita ito sa mga lumalabas na video mula sa loob ng Iran. Sunod-sunod ang pagsabog sa isa sa pinakamahalagang lungsod ng bansa. Ayon sa Associated Press, may mga kuha mula sa mga nakakita mismo sa lugar. Sa loob ng mahigit 40 segundo, paulit-ulit na makikita ang malalakas na pagsabog, malalaking apoy na tumataas sa ere, kasabay ng makapal na usok. Sa ilang bahagi, parang magkakasunod ang pagsabog. Ibig sabihin maaring maraming bomba ang ibinagsak o kaya may mga armas sa lupa na sumabog kasunod ng unang tama. Hindi rin itinatago ng US ang mga ganitong eksena. Si Donald Trump mismo ay nagbahagi ng video
kung saan makikita ang sunod-sunod na tama sa isang target. Base sa laki at lakas ng mga pagsabog, malaki ang posibilidad na ang tinamaan ay isang matibay na underground ammunition depot. Isang lugar kung saan nakaimbak ang maraming armas. Ibig sabihin, gumagamit ang US ng mga bunker buster na bomba para masira kahit ang mga target na nasa ilalim ng lupa. At may dahilan kung bakit Isfahan ang tinututukan. Ayon sa Nuclear Threat Initiative, matatagpuan dito ang pinakamalaking missile assembly at production site ng Iran. Itinayo ito noong dekada 80 sa tulong ng China at North Korea. Dito rin dinevelop ang Shahab-4 na pinaniniwalaang may kakayahang magdala ng long-range weapons. Kaya ang mga pag-atake sa Isfahan ay hindi basta random. Direkta nitong tinatamaan ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kakayahan ng Iran sa paggawa at paggamit ng mga missile at iba pang armas. Sa Isfahan, hindi lang iisang uri ng missile ang ginagawa ng Iran. Ayon sa Nuclear Threat Initiative, dito rin ginagawa ang M-class missiles at ang HY-2 Silkworm mula sa China. Ibig sabihin napakaraming armas at pampasabog ang nakaimbak sa ilalim ng lungsod na ito. Kaya kapag tinamaan ito, hindi lang isang pagsabog ang nangyayari. Sunod-sunod na reaksyon ang kasunod. Dito pumapasok ang paggamit ng mga bunker buster ng United States. Ayon sa Al Jazeera, hindi lang Isfahan ang target. Tinamaan din ang Tehran at Karaj, lalo na ang mga industrial area. Pero ang pinaka napapansin ay ang mga malalakas na bomba na ginagamit laban sa mga target sa ilalim ng lupa. Bukod sa mga nakita sa video, may mga ulat na nagbagsak ang US ng mga bunker buster sa mga bundok sa paligid ng Isfahan. Dahil dito, nagkaroon pa ng mas maraming pagsabog habang nasusunog ang mga nakaimbak na missile at armas. Hindi lang military target ang tinatamaan ngayon. Pati mga pabrika tulad ng steel plants, petrochemical plants at iba pang mahalagang pasilidad ay pinupuntirya na rin. Ibig sabihin hindi na lang tungkol sa pakikipaglaban ang ginagawa ng US. Unti-unti na rin itong tinatamaan ang kakayahan ng Iran na gumawa ng armas at magpatuloy sa laban. Nagbabago na ang direksyon ng Operation Epic Fury mula sa mabilis na pag-atake papunta sa tuloy-tuloy na pagpapahina at nasa gitna nito ang paggamit ng B-52. Pero may isa pang mas malaking usapin na lumilitaw. Balik tayo sa Isfahan. Ito ang pinaniniwalaang lugar kung saan nakaimbak ang enriched uranium ng Iran. May halos 1,000 pounds ng uranium na na-enrich na sa 60%. At konti na lang ang kailangan para umabot sa 90% na level na pwedeng gamitin sa nuclear weapon. Ayaw ng US na manatili ito sa kamay ng Iran. Kaya may mga lumalabas na balita na hindi lang pag-atake mula sa ere ang plano. Pinag-aaralan na rin ang posibilidad ng isang delikadong operasyon sa lupa kung saan maaaring magpadala ng special forces ang US diretso sa Isfahan para kunin o sirain ang uranium na ito. Ayon sa mga lumalabas na balita, kung magpapadala man ng sundalo ang United States sa Isfahan, hindi ito para sakupin at kontrolin ang lugar. Ang plano ay simple pero napakadelikado. Papasok ang special forces, kukunin ang uranium mula sa underground bunker at lalabas agad. Walang balak manatili ng matagal. Pero kahit ganoon, mataas pa rin ang risk. Bawat minuto na nasa loob ang mga sundalo, exposed sila sa posibleng pag-atake gamit ang missile at drone ng Iran. Isang maling galaw lang, pwedeng maging disaster ang buong operasyon. Dito nagiging mahalaga ang papel ng B-52 Stratofortress. Ayon sa Winnet News, posible na hindi lang simpleng pambobomba ang ginagawa ng US sa Isfahan. May posibilidad na ang mga malalakas na pagsabog na nakikita natin ay parang distraction lang. Isang paraan para ilihis ang atensyon habang may ibang mas critical na ginagawa. Ang sinasabi sa teorya, sinusubukan ng US na tuluyang ibaon at isara ang access sa enriched uranium ng Iran. Ginagawa ito gamit ang bunker buster na bomba, mga bombang kayang tumagos sa lupa bago sumabog. Kapag tinamaan ng mga tunnel papunta sa storage site, pwedeng gumuho ang mga daanan. Kapag nangyari iyon, hindi na basta-basta makakarating ang Iran sa uranium na nakaimbak doon. Kung magtagumpay ito, malaking bagay iyon. Ibig sabihin, hindi na kailangang magsugal ang US sa isang ground operation na sobrang delikado. Hindi na nila kailangang pumasok para kunin ang uranium. Sapat na hindi ito ma-access ng Iran. Mas nagiging malinaw ang ideyang ito kapag tiningnan ang klase ng mga pagsabog. Yung mga nakikita sa video, malalaking apoy, sunod-sunod na pagsabog, malamang galing iyon sa mga lugar na may nakaimbak na armas, tulad ng ammunition depots. Pero kung tunnel ang target, iba ang itsura ng epekto. Mas kaunti ang apoy, mas maraming alikabok, debris at pagguho. Hindi siya kasing dramatic sa kamera,
pero mas importante ang epekto sa ilalim ng lupa. Kaya posible na habang abala ang lahat sa panunood ng malalakas na explosion sa ibabaw, may mas tahimik pero mas kritikal na operasyon na nangyayari sa ilalim. Ayon pa sa ulat, maingat na inayos ang mga pag-atake para gumuho ang mga tunnel nang hindi sinisira ang uranium mismo. Kung totoo ito, maaring nakabaon na ngayon ang uranium sa ilalim ng humigit kumulang 100 meters ng solid na bato, nakatumbas ng halos 330 feet. Sa ganitong lalim, hindi ito basta-basta maaabot. At kung ganito nga ang nangyari, posible na mas malaki pa ang nagawa ng operasyon kaysa sa nakikita pa lang natin sa ngayon. Sinubukan ding gumanti ng Iran sa tuloy-tuloy na pag-atake ng United States gamit ang B-52 Stratofortress sa Isfahan. Ayon sa The Times of India, nagpakawala ang Iran ng maraming missile papunta sa Israel. Pero karamihan sa mga ito ay naharang o bumagsak lang sa bakanting lugar at walang agad na naiulat na nasaktan. Iba naman ang sinabi ng Al Jazeera sa ulat nito noong April 1. Ayon dito, may isang ballistic missile na tumama at nagdulot ng injury sa 16 na tao. Sa madaling salita, sinusubukan pa rin ng Iran na ipakita na hindi ito uurong. Pero kung titingnan ang sitwasyon, may malaking tanong kung gaano ito katotoo. Habang nagpapadala sila ng mensahe ng paglaban, patuloy namang lumilipad ang mga B-52 sa ibabaw nila ng halos walang pumipigil. May mga ulat pa nga na nagsasabing naghahanap na rin ng ceasefire ang Iran. Para maintindihan kung bakit nangyayari ito, kailangan balikan ang isang mahalagang punto, ang pagkawasak ng air defense ng Iran. Noong unang linggo pa lang ng Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion, sinabi na ng Israel Defense Forces na nasa 80% ng air defense systems ng Iran ang nawasak. Malaking bagay iyon pero hindi pa sapat para sa ganitong kalayang paglipad ng mga B-52 sa loob ng bansa. Kaya tuloy-tuloy ang ginawa ng US at Israel. Unti-unti nilang tinanggal ang natitirang depensa. Pagsapit ng March 10, sinabi ni Dan Kane na karamihan sa mga high-end air defense systems ng Iran ay hindi na factor. Ibig sabihin hindi na sila seryosong banta sa mga aircraft ng US. Dahil dito nakakalipad na ang mga fighter jet ng halos walang hadlang. At iyon ang mas malaking problema para sa Iran. Kung ang mga fighter jet ay malaya ng nakakagalaw, mas lalo na ang mas malalaki at mas mababagal na aircraft tulad ng B-52. Dapat sana, kaya itong targetin ng mga air defense system ng Iran. Halimbawa, ang Babar 373 ay may detection range na halos 200 miles, sapat para makita ang isang B-52 na lumilipad sa taas. Ganon din ang S-300 PMU-2 na binili ng Iran mula sa Russia. May kakayahan din itong tumira ng ganitong klaseng target. Pero sa ngayon hindi na nila nagagamit ang mga ito at ang dahilan ay simple. Halos lahat ng ganitong sistema ay nawasak na. Sa ngayon sobrang taas na ng kumpiyansa ng United States sa kontrol nito sa kalangitan ng Iran kaya ang B-52 Stratofortress ay halos nakakagalaw kahit saan sa loob ng bansa ng walang takot. Sinabi nating halos dahil may iilang natitirang depensa pa rin ng Iran. Mga hiwa-hiwalay na unit tulad ng ground systems o mga sundalong may dalang manpads. Pero kahit may ganito, hindi na sila sapat para pigilan ang malawakang operasyon ng US. Dito pumapasok ang tulong ng mga fighter jet dahil may advanced sensors ang mga ito. Kaya nilang makita ang mga natitirang banta, sirain ang mga iyon o kaya magbigay ng impormasyon sa mga piloto ng B-52 kung aling mga lugar ang dapat iwasan. Sa kaso ng Isfahan, malinaw na halos wala nang natitirang depensa. Ang tuloy-tuloy na pambobomba ng B-52 sa lungsod ay malinaw na patunay na wala nang kayang pumigil sa kanila roon. May isa pang factor kung bakit mas nagiging epektibo ang B-52 ngayon. Ito ay ang upgrade sa radar nito sa ilalim ng Radar Modernization Program ng United States Air Force. Ayon sa Business Insider, ang bagong radar ay mas kayang lumaban sa electronic warfare. Ibig sabihin, mas mahirap na itong guluhin o itago sa radar. Noong December 2025, nagkaroon na ng unang flight ang B-52 na may ganitong upgrade. Kaya posible na ang mga bomber na ginagamit ngayon sa Iran ay mayroon na nito. Ang ibig sabihin nito para sa Iran ay malinaw. Ang aircraft na dati ay dapat nilang kayang pabagsakin gamit ang kanilang air defense system ay ngayon malayang nakakalipad dahil halos wala na ang sistemang iyon. Noon kahit ginagamit na ang B-52, limitado pa ito sa pag-atake mula sa malayo gamit ang mga missile. Pero ngayon iba na. Dala ng B-52 ang napakalaking firepower. Kaya nitong magbitbit ng hanggang 70,000 pounds na armas sa isang misyon. At hindi lang dami ang lakas nito kundi pati variety.
Ayon sa United States Air Force, kaya nitong magdala ng iba't ibang klase ng armas mula sa gravity bombs, precision-guided missiles, JDAMs, bunker busters, cluster bombs, mines, hanggang sa nuclear weapons. Kaya ngayong lumilipad na ito direkta sa loob ng Iran, isang malaking problema ang kinakaharap ng bansa. Hindi nila alam kung anong klase ng pag-atake ang darating, kung bunker buster ba, precision strike o mas malawakang pambobomba. At yun ang pinakamalaking epekto nito. Hindi lang pisikal na pinsala ang dala ng B-52, kundi pati pressure at takot dahil hindi alam ng Iran kung ano ang susunod na tatama. Sa mga unang bahagi ng Operation Epic Fury, ang ginagamit ng United States ay mga long-range weapons tulad ng standoff missiles. Pero nitong mga nakaraang araw sa Isfahan, mukhang lumipat na sila sa paggamit ng bunker busters. At bukas, posibleng iba na naman. Hindi na mahuhulaan ng Iran kung anong klaseng pag-atake ang darating hanggang sa tumama na ito. At iyon ang isa sa pinakamalaking problema nila ngayon. Ito mismo ang dahilan kung bakit ginawa ang B-52 Stratofortress. Hindi ito ang pinakamodernong tingnan na aircraft. Hindi rin ito kasing impressive sa mata kumpara sa F-35 Lightning II o B-2 Spirit na parehong sleek at stealthy. Pero kung ang F-35 at B-2 ay parang precision tools, ang B-52 naman ay parang pandurog, direkta, malakas, at kayang magdulot ng malawakang pinsala. At sa sitwasyon ng Iran ngayon, na mahina na ang kanilang air defense, mas tuloy-tuloy nang nagagamit ang lakas na ito. Dagdag pa rito kayang sumabay ng B-52 sa tinatawag na dynamic targeting na binanggit ni Dan Kane. Ibig sabihin, pwede itong mag-adjust ng target habang nasa ere at tumama kung saan kinakailangan sa mismong oras na yon. Sa puntong ito, halos wala nang malinaw na paraan ng Iran para pigilan ng B-52 at dito posibleng pumasok ang panibagong pagbabago sa direksyon ng operasyon. Si Donald Trump ay nagsabi na umano'y naghahanap na ng ceasefire ang Iran, lalo na ngayong tuloy-tuloy ang paglipad ng mga B-52. Ayon sa kanya, pag-iisipan ng US ang pagtigil ng laban kung bubuksan muli ng Strait of Hormuz. Ibig sabihin magpapatuloy muna ang mga pag-atake hanggat hindi iyon nangyayari. Pero may ibang kwento mula sa panig ng Iran. Ayon sa ulat ng Anadolu Agency, sinabi ni Abbas Araghchi na hindi sila humihingi ng ceasefire. Ang gusto nila ay tuluyang pagtigil ng labanan, kasama ang garantiya na hindi na sila aatakihin muli at bayad sa pinsalang natamo nila. Mukhang mahirap itong tanggapin ng US, kaya sa ngayon mukhang maaga pa para sabihin kung magkakaroon nga ba ng tigil putukan o hindi. Ang malinaw lang, habang wala pang kasunduan, magpapatuloy ang pag-atake at mananatiling malaking banta ang B-52 sa loob ng Iran. Pero posibleng hindi na rin kailangan ng kasunduan. Sa panibagong pahayag ni Donald Trump, sinabi niya na maaring matapos ng United States ang operasyon sa Iran sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Ayon sa ulat ng BBC, naniniwala si Trump na kayang tapusin ng US ang misyon kahit walang kasunduan. Basta masigurong hindi na kayang gumawa ng nuclear weapon ng Iran. Sa pananaw niya, malaki na ang ibinagsak ng kakayahan ng Iran. Sinabi pa niya na halos wala na itong maayos na Navy, military at Air Force. Kaya ang natitirang tanong na lang ay ang nuclear capability ng Iran. At dito pumapasok ulit ang papel ng B-52 Stratofortress. Kung totoo ang teorya na ginamit ang mga bunker buster para pabagsakin ang mga tunnel sa Isfahan, posible na hindi na kayang ma-access ng Iran ang enriched uranium nito. Kung magtutuloy pa ang mga pag-atake sa loob ng 2 o 3 linggo, pwedeng masira pa ang mga natitirang pasilidad tulad ng mga production site at centrifuge na kailangan para sa nuclear program. Kasabay nito lalo pang hihina ang military capability ng Iran na ayon kay Donald Trump ay naibalik na raw ng maraming taon pa atras. Kung mangyari iyon, maaaring hindi na ganoon kahalaga ang anumang kasunduan para sa US. Dahil sa halip na makipag-usap, posibleng ang layunin ay tuluyang alisin ang kakayahan ng Iran na bumawi. At hindi lang B-52 ang ginagamit para dito. Ngayong may kontrol na ang US sa kalangitan, pati ang A-10 Thunderbolt II ay malaya ring umaatake sa loob ng Iran, nagbibigay ng tuloy-tuloy na pressure sa mga natitirang target. Sa ganitong sitwasyon, mas lumiliit ang galaw ng Iran. Nahihirapan silang kumilos ng malaya at mas nagiging limitado ang mga opsyon nila. At habang tumatagal, mas nagiging malinaw na ang laban ay papunta sa isang direksyon, kung saan ang kontrol sa kalangitan ang nagdidikta kung ano ang susunod na mangyayari sa lupa. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, may isang bagay na hindi pa rin kayang kontrolin ng kahit sinong panig.
ang hindi inaasahang pangyayari. Kahit gaano kaayos ang plano o kalakas ang kontrol sa kalangitan, may mga bagay pa ring pwedeng mangyari na wala sa plano. Isang maling impormasyon, isang target na hindi dapat tamaan, o isang galaw na hindi napaghandaan ay pwedeng magbago ng direksyon ng buong sitwasyon. Dahil dito mas nagiging delikado ang bawat hakbang, hindi lang dahil sa plano, kundi dahil sa mga bagay na pwedeng mangyari kahit walang nagplano. Habang nagpapatuloy ang mga pag-atake, mas nagiging malinaw na ang kontrol ay may hangganan. Kahit hawak ang kalangitan, hindi ibig sabihin na kontrolado na ang lahat. Sa bawat pagsabog, sa bawat paglipad ng aircraft at sa bawat target na tinatamaan, may kasamang posibilidad na may mangyaring hindi inaasahan. At madalas ang ganitong pangyayari ang nagiging dahilan kung bakit biglang nagbabago ang takbo ng laban. Sa kasaysayan, may mga pagkakataon na kahit kontrolado na ang isang bahagi ng laban, nag-iiba pa rin ang resulta dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Hindi ito dahil sa kakulangan ng lakas, kundi dahil may limitasyon ng kontrol. Ito ang isa sa pinakamahirap tanggapin sa ganitong sitwasyon, na kahit gaano kalakas ang isang panig, hindi nito kayang kontrolin ng lahat ng posibleng mangyari. Habang tumatagal ang sitwasyon, mas tumataas ang posibilidad na may mangyaring ganito. Hindi man ito agad napapansin, pero nandyan ito sa bawat kilos, bawat desisyon, at bawat oras ng laban. Dito nagiging malinaw na ang laban ay hindi lang tungkol sa lakas, kundi sa kakayahang harapin ng hindi inaasahan. Dahil sa huli, hindi laging nasusunod ang plano. Ang mahalaga ay kung paano tumutugon ang bawat panig kapag may nangyaring hindi nila inaasahan. At habang nagpapatuloy ang sitwasyon, nananatiling bukas ang posibilidad na isang pangyayari lang ang pwedeng magbago ng direksyon ng lahat. Isang pangyayari na pwedeng magpahina, magpalala o tuluyang mag-iba ng takbo ng laban. At sa ngayon iyon ang pinaka hindi patiyak kung ano ang susunod na mangyayari at kung paano ito haharapin ng bawat panig. Sa loob mismo ng Iran iba rin ang epekto ng sitwasyon. Habang may mga pag-atake mula sa labas, nagbabago rin ang galaw sa loob ng bansa. Hindi na lang ito tungkol sa depensa laban sa aircraft, kundi pati sa kung paano haharapin ang sitwasyon sa loob. Sa mga lugar na tinatamaan, nagkakaroon ng kalituhan. Hindi agad malinaw kung ano ang susunod na mangyayari o kung saan ang susunod na tatamaan. Dahil dito mas nahihirapan ang mga nasa lupa na magplano at kumilos ng maayos. Kapag magulo ang sitwasyon, pati simpleng koordinasyon ay naapektuhan. Bumabagal ang galaw at tumataas ang posibilidad ng pagkakamali. Dagdag pa rito, hindi pare-pareho ang impormasyong lumalabas. May mga ulat na hindi agad makumpirma, may kulang sa detalye, at may mga pagkakataon na hindi agad malinaw kung alin ang totoo. Dahil dito nahihirapan ang mga nasa loob na maintindihan ang buong larawan ng nangyayari. Habang tumatagal, mas lumalabas ang epekto nito sa kabuuang depensa. Kapag may kalituhan sa impormasyon at koordinasyon, mas mahirap mag-organisa ng maayos na tugon. Hindi man ito agad nakikita sa labas, pero sa loob, ramdam ang epekto. May mga pagkakataon na kahit may kakayahan pa, hindi ito agad nagagamit dahil walang malinaw na direksyon. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang lakas ang nawawala, kundi pati ang kakayahang gamitin ito ng tama. Sa pagdaan ng mga pangyayari, nagiging malinaw na ang laban ay hindi lang sa ere o sa mga target na tinatamaan. Nangyayari rin ito sa loob, sa paraan ng paggalaw, pagdedesisyon at pag-unawa sa sitwasyon. At kapag naapektuhan ng loob, mas nagiging mahirap bumawi. Dahil kahit may natitira pang kakayahan, kung hindi ito nagagamit ng maayos, unti-unti rin itong nawawalan ng halaga. Kasabay nito, mas nahihirapan ang mga nasa loob na panatilihin ang normal na galaw ng araw-araw. Kapag hindi malinaw kung kailan at saan susunod na tatama ang pag-atake, nagiging mas maingat ang bawat kilos. May mga gawain na napipilitang ihinto at may mga lugar na iniiwasan kahit dati ay normal lang puntahan. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang depensa ang naapektuhan, pati ang pang-araw-araw na buhay sa loob ng bansa.